Nagsimula ang kwento sa pakikipaglaban ng isang lalaki na nakahubad at may suot na pulang maskara sa isang evil god. Kasama niya ang isang babae na todo suporta at mangiyak-ngiyak sa tuwa dahil tuluyan nang natalo ng lalaki ang evil god. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sanraku at ang babae naman ay si Feiria. Inaalala ni Feiria ang kanilang mga pinagdaanan sa kanilang paglalakbay na naging mahirap daw ito. Sumang-ayon naman si Sanraku at sinabing matagal niya nang hinihintay ang sandaling ito. Nagtataka si Feiria kung ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Sanraku. Biglang nawala si Sanraku sa kanyang harapan, ito pala ay lumundag ng mataas upang tadyakan sa mukha si Feiria. Ito pala ay isang VR game na nilalaro ng isang lalaki, siya ay nagdiriwang dahil sa wakas ay natapos niya na ang larong ito. Sa mundong ito ay uso ang mga VR games, isang lalaki ang mahilig sa mga ganitong klase ng laro, siya ay si Hitomi Rakuro, isang second-year high school student. Kaumagahan ay pumasok si Rakuro sa kanyang paaralan, habang naglalakad papunta sa kanyang classroom ay may isang babae na nakatago sa gilid na parang may inaabangan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Rei Saiga at halatang may gusto siya kay Rakuro. Naglakas loob si Rei na lumapit kay Rakuro para kausapin, ngunit dumating ang ibang kaklase ni Rakuro kaya hindi siya napansin. Isang araw ay dumalaw si Rei sa isang game shop na pagmamay-ari ni Mana Iwamaki. Palingon-lingon si Rei sa loob ng game shop na tila may hinahanap, napansin ito ni Mana at sinabing wala roon ang taong hinahanap niya. Alam ni Mana na si Rakuro ang hinahanap ni Rei at sinabing kaya hindi na madalas makabisita si Rakuro sa kanyang game shop ay dahil busy ito sa paglalaro ng isang VR game. Sinabi ni Mana na ang nilalaro na game ni Rakuro ay ang Feiria Chronicles Online. Ito raw ay isang legendary trash game na lang ngayon dahil marami itong bugs. At kapag hindi ka pro player ay kahit ang first boss ay hindi mo matatalo kaya maraming players na naglalaro nito ang maagang sumusuko dahil sa napakahirap itong tapusin. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating si Rakuro, bigla namang nagtago si Rei dahil nahihiya siya na makita siya ni Rakuro. Sa pagpasok ni Rakuro sa shop ay nagtanong agad ito kay Mana kung mayroon bang bagong trash game na pwede niyang laruin. Naisip ni Mana na kaya siguro naroon si Rakuro upang maghanap ng bagong game ay dahil maaaring natapos na ni Rakuro ang Feiria Chronicles Online kaya tinanong niya ito. At buong pagmamalaki na sinabi ni Rakuro na natapos niya na nga ito. At kwinento ni Rakuro kung gaano siya nahirapan sa larong ito, kung gaano siya naiinis kay Feiria dahil si Feiria ang dahilan ng kanyang mga paghihirap kaya bago matapos ang laro ay binigyan niya ito ng isang sipa sa mukha dahil mas masahol pa daw ito kaysa sa evil god. Habang nag-uusap ang dalawa ay patagong nakikinig si Rei at natutuwa dahil nakikita niyang masaya si Rakuro. Pagkatapos magsalita ni Rakuro ay sinabi ni Mana na subukan niyang maglaro ng mas matinong VR game kesa sa mga trash game na nilalaro niya para maiba naman. Isang full dive VR game na may higit sa 30 million na players ang naglalaro, ito ay ang Shangri-La Frontier. Pag-uwi ni Rakuro sa kanilang bahay, habang nakaupo sa kanyang kama ay pinag-iisipan niya kung maglalaro ba siya ng Shangri-La Frontier. Nag-research muna siya tungkol sa larong ito at nalaman niyang ito ay nirelease lang nung spring at naitala na agad ito sa Guinness World Records dahil sa dami ng mga players na naglalaro nito at ito rin ay may classic na fantasy world at may sci-fi elements. At nakapagdesisyon siya na susubukan niya itong laruin kaya naghanda na siya para pumasok sa loob ng game. Bago pumasok sa mundo ng Shangri-La Frontier ay mag-uumpisa ka muna sa paggawa ng iyong character. Namangha si Rakuro sa dami ng job o class na pwedeng pagpilian, ngunit ang Twin Blade Mercenary ang kanyang napiling class. Sa origin naman ay The Wanderer ang kanyang napili, dahil mababa man ang defense growth nito, meron naman itong luck bonus na makakatulong para sa critical chance at drop rate sa game. Sunod naman ay pumili siya ng gusto niyang appearance ng kanyang character. Ngunit ang kinalabasan ng kanyang paggawa ng character ay isang lalaking may blue na ulo ng ibon na nakahubad at naka-shorts rin ito ng kulay blue. Ganito ang design na kanyang napili dahil mas mahalaga sa kanya ang pagkakaroon ng magandang weapons kesa sa magandang mga armor. At upang magkaroon ng pera na magagamit niya na pambili ng magandang weapons sa game ay binente niya ang kanyang mga starting equipments at bumili lamang siya ng bird mask para sa kanyang headgear. At ang huling step ay ang paglalagay ng character name o player name at napili niya ang Sanraku dahil ito ang madalas niyang ginagamit na player name sa kanyang paglalaro ng mga games. Nahiga siya sa kanyang kama at naghanda para sa pagpasok niya sa mundo ng Shangri-La Frontier. Pagpasok ni Sanraku ay namangha siya agad sa ganda ng kanyang paligid. Namangha din siya dahil sa game na ito ay mas nakakagalaw siya ng mas maayos, kumpara sa mga ibang VR games na nalaro niya. Umakyat siya sa mataas na lugar upang mas lalo niyang makita at mapagmasdan ang ganda ng kanyang paligid. Binuksan niya ang kanyang map upang malaman kung nasaan siya at nagtataka siya kung bakit hindi siya nag-spawn sa isang town para sa mga beginners. Ngunit ang hindi niya alam ay kapag Wanderer ang pinili mong origin ay sa random spot ka mag-spawn o mag-uumpisa. Napansin ni Sanraku na may malapit na town kaya susubukan niya itong puntahan. Bumaba na siya at sinimulang maglakad papunta sa pinakamalapit na town, ito ay ang Firstia. Habang siya ay naglalakad ay may isang goblin mula sa itaas ng puno ang biglang umatake sa kanya. Nailagan ito ni Sanraku at naghanda upang makipaglaban sa goblin. Inilabas ni Sanraku ang kanyang starting weapons na Twin Blade.
Muling umatake ang maliit na goblin, ngunit nailagan ito ni Sanrako at nagpakawala ng isang malupit na counter-attack at sa isang tira lang ay namatay agad ang maliit na goblin. Dahil dito ay nakakuha ng experience points si Sanrako at siya ay naging level 2 at meron ding drop na axe ang goblin na pwede niyang magamit na armas. Habang abala siya sa pag-check ng kanyang axe ay may kung anong gumagalaw sa likod ng mga halaman. Inilabas niya ang kanyang weapons at naghanda para sa posibleng laban. Walang ano-ano'y isang kuneho ang umatake sa kanya at nailagan naman ito ni Sanrako. Tumama ang kuneho sa isang puno at bumagsak ito sa lakas ng impact. Napaisip si Sanrako na maaari siyang mamatay kapag natamaan siya ng atake ng kuneho. Muling umatake ng mabilis ang kuneho, ngunit nasalag ito ni Sanrako. Gamit ang kanyang isang kamay, nagpakawala siya ng isang critical hit na counter-attack. Tumilapon ang kuneho sa lakas ng atake ni Sanrako, ngunit naka-recover agad ito at muling umatake. Ngunit sa pagkakataong ito ay mamamatay na ang kuneho dahil nasaksak ito ni Sanrako. Dahil dito ay nadagdagan ang kanyang level at nagkaroon din siya ng isang bagong skill dahil sa pagsalag niya sa atake ng kuneho gamit ang kanyang weapons, ito ay ang flash counter skill. Dahil dito ay mas lalo siyang namangha sa larong ito dahil kahit na beginner ka pa lang ay kayang-kaya mong makipaglaban gamit ang sarili mong playstyle. At mas lalo siyang ginanahan maglaro nito dahil sa hanggang ngayon ay wala pa siyang nai-encounter na mga bug. At ang goal ngayon ni Sanrako ay magkaroon ng weapon na kagaya ng weapons ng nakalaban niyang kuneho. Kaya mag-hunt siya ng mga kuneho o mga vorpal bunny upang makakuha ng ganong weapons. Sa kanyang pag-hunt ay nakakapag-unlock siya ng mga bagong skills at nadaragdagan din ang kanyang level. Kada level up ay meron siyang nakukuhang stats points, naglagay siya ng 5 points sa stamina at 20 points naman sa luck. At sa halos 2.5 oras na paglalaro at pag-hunt ng halos 50 na Vorpal Bunnies ay nakakuha na rin siya ng weapon na Vorpal Chopper na may critical damage bonus. At meron na ring nadagdag sa mga skills niya gaya ng tap step at screw pierce. Muling binuksan ni Sanrako ang kanyang map at napansin na mas malapit siya sa isang town, ito ay ang Seacondale, kaya dito na lang siya pupunta. Paglabas ni Sanrako sa gubat ay isang malaking snake-type monster ang nakaharang sa tulay na kanyang daraanan. Ito ay ang Ravenous Python, isang area boss at kinakailangan ng 3 players upang matalo ito. Makakaya kayang talunin ito ni Sanrako na mag-isa? Alamin natin sa susunod na episode.